mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, mga bagong promote na General ng Marines pinarangalan. Coastal Defense Regiment may bagong commander. Philippine Marine Corps lumagda sa isang Memorandum of Partnership kasama ang YMCA. Para sa balita ng mga brigada, pagpaplano ng maritime exercise puspusan sa Maguindanao. Secretary of National Defense bumisita sa 2nd Marine Brigade. 3rd Marine Brigade nagdiwang ng ika-42 anibersaryo. 4th Marine Brigade nakisa sa pagdiriwang ng Pamulinawin Festival 2024. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Pauline M. Gonzales, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Pinarangalan ng Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang dalawang magigiting na bagong promote na general. Sila ay sina Brigadier General Romulo D. Quemada, 2nd Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang Deputy Commander for External Defense Operations, Western Command, at Brigadier General Ronaldo V. Juan, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commander, Presidential Security Command. Bilang pagpupugay sa pagiging mga bagong general ng Philippine Marine Corps, isang tradisyonal na arrival honor ang iginawad sa kanila, na sinaksihan ng mga ilang opisyal at enlisted personnel ng Marines. Dumalo rin sa nasabing seremonya ay ang mga pamilya at kaibigan ng mga bagong promote na general ng Marines. Isang pagbati at pagpupugay po mula dito sa amin sa Balitang Mandirigma, Sir. Itinalaga ang bagong commander ng Coastal Defense Regiment, Sir Colonel Jeram R. Aragones, Philippine Navy Marines, General Staff Corps, sa isinagawang formal na change of command ceremony nito lamang ika-7 ng Pebrero taong kasalukuyan. Pinalitan niya si Colonel Romulo Quemada II bilang commander ng naturang command. Si Colonel Quemado ay matagumpay na naglingkod bilang commander ng Coastal Defense Regiment ng halos 4 na taon. Si Commandant Philippine Marine Corps, Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang tumayong presiding officer sa nasabing seremonya. Sa kanyang naging talumpati, binati ni Major General Rojas si Brigadier General Quemada II sa maganda at maayos na pamumuno nito sa Coastal Defense Regiment. Samantalang mainit naman na tinanggap ng Commandant Philippine Marine Corps ang bagong commander na si Colonel Aragones. Nangangako naman si Colonel Aragones na ipagpapatuloy nito ang magandang nasimula ni Brigadier General Quemada II sa Coastal Defense Regiment. Ang pangunahing tungkulin ng Coastal Defense Regiment ay nakatuon sa Archipelagic Coastal Defense Operations bilang suporta sa Fleet Marine at Joint Operations at sa kabuoang misyon ng Philippine Marine Corps. Philippine Marine Corps lumagda sa isang Memorandum of Partnership kasama ang YMCA Makati. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Ang nasabing memorandum ay nilagdaan ni Colonel Bayani V. Curaming, Philippine Navy Marines, MNSA, Chief of Marine Staff, Philippine Marine Corps, bilang kinatawan ni Commandant Philippine Marine Corps, Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines. Kasama sa mga dumalo sa nasabing aktibidad ay ibang miyembro ng YMCA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binasa ni Colonel Curaming ang mensahe ni Commandant Philippine Marine Corps sa lahat ng mga nagsipagdalo. This is not just a formal agreement, but a testament rather to the shared values and commitment to service that both organizations place a significant value. Probably people are asking what is the connection between Philippine Marine Corps and YMCA. I think because both organizations focus on youth. And if you look at the mission of the Philippine Marine Corps, it's really helping the youth become men with values of care, concern, courage, so they become better help in building the nation.
Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maritime exercise o MAREC sa Maguindanao, puspusan ang ginagawang pagpaplano. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marine. Naging puspusan ang pagpaplano para sa gaganaping maritime exercise o MAREX na gagawin sa iba't ibang bahagi ng Central Mindanao. Planong magsimula ang exercise sa darating na buwan ng Abril. Ang nasabing pagpaplano ay sinimulan noong ika-28 ng Enero taong kasalukuyan na ginanap sa Headquarters 1st Marine Brigade sa Barira, Maguindanao. Kasama sa pagpupulong ang ilang representative ng United States Marine Corps. Ang pagsasanay na ito ay naglalayon na mas paigtingin pa ang kapabilidad ng mga sundalong Pilipino, pagpapalakas ng magkatuwang na pagkilos ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Para sa balita mula sa Maguindanao del Norte, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa balitang Mandirigma. Secretary of National Defense bumisita sa 2nd Marine Brigade. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Nagsadya ang Secretary of National Defense sa lalawigan ng Tawi-Tawi upang personal na pangunahan ang ceremonial destruction o pagsira sa mahigit 500 loose firearms na napasakamay ng AFP at PNP. Naganap ang nasabing seremonya sa provincial capital ng Bungao, Tawi-Tawi dito lamang ikalawa ng Pebrero taong kasalukuyan. Sinaksihan ito ng mga matataas na pinuno mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, kabilang na ang Commander 2nd Marine Brigade at siya ring Commander ng Joint Task Force Tawi-Tawi na si Brigadier General Romeo T. Racadio Jr., Philippine Navy Marines, PNP, Gobernador ng probinsya at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang nasabing seremonya ay resulta ng Small Arms and Light Weapons Program, isang programa laban sa iligal na paggamit ng baril sa ilalim ng programa ng gobyerno sa pangunguna ng Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation Unit o OPAPRO. Bahagi din ito ng proseso ng normalisasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Maliban sa pangunguna sa pagsira ng mga baril, ay nagkaroon din ng talk to troops ang SND sa lahat ng mga law enforcement agencies ng Tawi-Tawi. Bago ang nangyaring seremonya, ay binisita rin ng SND ang headquarters ng 2nd Marine Brigade kung saan ay mainit siyang tinanggap ng mga Marines sa pamumuno ni Brigadier General Racadio. At bilang tanda ng kanyang pagbisita sa himpilan ng 2nd Marine Brigade, ay pinaunlakan din ng SND ang isang tree planting activity. Bilang commander ng Joint Task Force Tawi-Tawi, ay ipinahayag ni Brigadier General Racadio, Philippine Navy Marines, sa Secretary of National Defense ang pangakong mas paiigtingin pa ng mga Marines kasama ang iba pang law enforcement agencies ang maritime security sa western frontier ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Para sa balita mula sa Tawi-Tawi, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. 3rd Marine Brigade, nagdiwang ng ika-42 anibersaryo. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Corporal Judenre Abragan, Philippine Navy Marines. Ipinagdiwang ng 3rd Marine Brigade ang kanilang ika-42 anibersaryo noong ikalawang araw ng Pebrero na ginanap sa Ambassador's Hall, City States Asturias, Puerto Princesa, Palawan. Si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang komandant ng Philippine Marine Corps, ang nagsilbing panauhing pangdangal. Kasama din sa dumalo ang ilang mga stakeholders ng 3rd Marine Brigade. Highlight sa nasabing pagdiriwang ang tinatawag na rededication ceremony kung saan inalala ang mga magigiting na Marines na naglingkod sa Philippine Marine Corps sa ilalim ng 3rd Marine Brigade. Binati naman ng Commandant Philippine Marine Corps ang 3rd Marine Brigade sa mahigit 4 na dekada nitong pagbibigay karangalan sa organisasyon. Ayon sa kanya, malaki umano ang naging papel ng 3rd Marine Brigade sa pagpapatupad ng tungkulin ng Philippine Marine Corps at isa na nga dito ay ang pagiging insurgency-free ng Palawan. Ayon naman kay Brigadier General Antonio Mangaroban, Philippine Navy Marines, ang commander ng 3rd Marine Brigade, ang pagdiriwang umano nila ng anibersaryo ay isang pagbabalik tanaw sa mga kasaysayan ng unit at nagbibigay lakas
na mas pag-igihan pa ang tungkulin pagdating sa peace and development hindi lamang sa Palawan kundi kahit saang bahagi ng bansa. Para sa balita mula sa Palawan, ako si Corporal Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa balitang Mandirigma. 4th Marine Brigade, nakaisa sa pagdiriwang ng Pamulinawin Festival 2024. Alamin natin ang kwentong yan mula kay Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Nakiisa ang mga Marines mula sa 4th Marine Brigade sa pagdiriwang ng Pamulinawin Festival 2024 na naganap noong unang araw ng Pebrero sa siyudad ng Lawag, Ilocos Norte. Sila ay nakiisa sa pamamagitan ng pakikilahok sa isang civic military parade, suot ang kanilang mga combat uniforms, taas noong nagmarcha ang mga Marines kung saan ipinapakita nila ang disiplina at dedikasyon bilang mga bayaning sundalo ng Norte. Para sa balita mula sa Lawag, Ilocos Norte, ako si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Ngayong linggo, ating gunitain ang ating mga bayaning Marines na nag-alay ng kanilang mga buhay para lamang sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Sila ay sina First Lieutenant Nazain-Sino B. Kinlog, Second Lieutenant Julian Omar V. Advincula, Technical Sergeant Henry G. Tomas, Technical Sergeant Francisco F. Marmolejo, Technical Sergeant Remigio I. Caniezo, Staff Sergeant Rifronio M. Pastorfide, Sergeant Domingo S. De Lima, Sergeant Nestor L. Flores, Sergeant George Q. Damundon, Sergeant Arnulfo R. Cayunda, Sergeant Bartolome M. Almaiz, Sergeant Noel A. Palitayan, Corporal Freddy C. Suyat, Corporal Serviliano T. Tabion, Corporal Franklin S. Sustiguer, Corporal Roberto Hermitanio, Corporal Genaro M. Basco, Corporal Narciso T. Ladaran, Private First Class Cornelio R. Langgaman, Private First Class Gaudencio L. Sumayo, Private First Class Conrado B. Bindoy, Private First Class Arnold L. Abahero, at Private First Class Elinio Labid. Sila ay parehong namatay noong February 9, 1993 sa pakikipaglaban sa mga rebeldeng grupo ng Tuburan, Basilan. Alam niyo ba na nagsimulang mag-recruit ng female enlisted personnel ang Philippine Marine Corps noong taong 2009? Ito ay sa panahon ni former Commandant Philippine Marine Corps, Major General Ben D. Dolofrino, Armed Forces of the Philippines, at ng Superintendent ng Nooy Marine Corps Training Center na si Colonel Romeo Tanalgo, Philippine Navy Marines, General Staff Corps. 6 na kababaihan ang buong tapang na sumali sa hanay ng Philippine Marine Corps. Sila ay sina Candidate Soldier Rona Operio, Maribel Salva, Rain Dilatagan, Maria Jello Bermudo, Romery Ann Dagoy, at Merida Ali, na nagmula sa probinsya ng Bicol at Zamboanga. Simula noon, tuloy-tuloy na ang pagre-recruit ng Philippine Marine Corps ng babaeng Marines. At yan ang mga balitang nakalap mula sa The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Muli, ako si Second Lieutenant Francis Pauline M. Gonzalez, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma.